sa lugar na kung saan hitik sa prutas at gulay. May tinatagong likas na yaman ang bayang ito. Dito sa bayan ng Tagusip, isinilang ang isang tradisyong tumatak sa panlasa ng bawat taga rito, ang pinais na ulam. Sa simpleng kusina ng isang ina, nagsimula ang kwento ng pinais na ulam. 3 dekada na niya ginagawang kabuhayan ang pagluluto ng pinais na ulang. Ang ulang na sa wikang Barawanganon ay hipon. Yan. Ito, mas malaki. Pero medyo payat. So, ito po yung dahon ng agikik or tinatawag din po nilang ano nga ante? Balhi. Ang proseso ng pagluto ay ang hipon ay binabalot sa dahon ng hagikik. Ilalagay ng gata, asin, at mga pampalasa bago isalang. Sabi nga nila, hindi lang ito basta putahe. Ito ay simbolo ng tiyaga, pagmamahal, at pag-asa. Ano yan tayo? Dito pwede ano, parang siyang maliit na na blender. Ang sarap nito ay simple at sagradong proseso. Ay, ganun pala yun. Ang dahon ng hagikik, ang sigaw ng kaldero, at ang amoy ng kusinang puno ng alaala. Kahit ano, mabubuhay ka talaga. Huwag lang yung tamaran ang Sa utak ko. Yung ano siya tayo, parang 30 minuto naming hinintay ang pagkaluto nito. Sa loob ng maraming taon, ang init ng kala na ito ang naging saksi kung paano niya napagtapos ang 7 anak. Yan ang kabuhayan namin dito sa Pacific na nagawa ng pinais. Yan ang kinukuha ang nag-aaral ng hanggang nakakad ko. Hanggang ngayon, yan ang tarin. Kaya para kay Nanay Myra, ang pinais ay hindi lamang pagkain. Ito ang buhay nila. May rugot talaga ang kamutusan na. ito na po ang finished product na pinais na lang. At ito po si Ate Myra ang gumawa po ng pinais na lang.
May patunog. Masarap. Pwede daw yung sarap yung Kanin. sa yung ulam sa kanin. Tapos ang lasa mo Mula sa kusina ni Nanay Myra, patuloy na umaalingasaw ang pango ng tradisyon. Isang lasa na dapat nating pagmalaki at ipagpatuloy mula sa puso at mula sa tagusin.